Ang mga pamahiin sa patay ay mga paniniwala at kaugalian na sinusunod ng maraming Pilipino upang maiwasan ang malas o masamang espiritu sa panahon ng burol at libing. Narito ang ilan sa mga pinakakilalang pamahiin. Sa burol, bawal magwalis sa burol dahil sinasabing itinataboy nito ang suwerte at maaaring mahila ang ibang miyembro ng pamilya patungo sa kamatayan. Bawal magdala ng pagkain pa uwi. Pinaniniwalaang magdadala ito ng malas o kamatayan sa bahay. Bawal umuwi agad matapos dumalaw. Kailangang pumunta muna sa ibang lugar o dumaan sa iba, tinatawag na pagpag, bago umuwi upang hindi sundan ng espiritu ng namatay. Bawal magsuot ng pula. Ang kulay pula ay itinuturing na malas sa panahon ng pagluluksa. Takpan ang mga salamin sa bahay upang maiwasan ang paglitaw ng kaluluwa ng namatay sa refleksyon. Pagbabantay sa kabaong, hindi dapat maiwang mag-isa ang kabaong upang hindi ito galawin ng masasamang espiritu. Sa libing, dapat ay hindi lumilingon sa libing. Kapag papalayo na sa puntod, hindi dapat lumingon upang hindi masundan ng kamalasan. Bawal mag-uwi ng bulaklak o kandila mula sa libing. Pinaniniwalaang nagdadala ito ng malas at kamatayan sa tahanan. Dapat may palayok na binabasag matapos ilibing ang patay. Isang simbolo ng pagputol sa koneksyon ng namatay sa buhay na pamilya. Pag-ulan sa araw ng libing, itinuturing na senyales na tinanggap na sa langit ang kaluluwa ng yumao. Pagkatapos ng libing, padasal sa loob ng 9 na araw. Ginagawa upang matulungan ang kaluluwa ng namatay na makatawid sa kabilang buhay. Bawal magpaligaya o magpakasal agad. Ang pamilya ng namatay ay hindi dapat magsaya o magpakasal sa loob ng 1 taon upang magbigay galang sa namatay. Marami pa ring Pilipino ang sumusunod sa mga pamahiing ito bilang bahagi ng kultura at paggalang sa mga namatay. Mayroon ka bang nais idagdag o itanong tungkol dito? Maraming kwento tungkol sa Sungay Road sa Tagaytay, lalo na sa mga mahilig sa horror stories. Isa ito sa mga sikat na haunted roads sa Pilipinas katulad ng Balete Drive sa Maynila. Mga nakakatakot na kwento tungkol sa Sungay Road. White Lady ng Sungay Road. Maraming motorista ang nagsasabing may nagpapakitang babaeng nakaputi sa daan. May iba pang bersyon kung saan may sumasakay sa likod ng motor o sasakyan tapos biglang nawawala, multo ng nabundol o naaksidente. Sabi ng ilan, may nagpaparamdam na kaluluwa ng mga nasawi sa aksidente roon. May mga nagkukwento na parang may humahawak sa manibela nila o may biglang lumilitaw sa gitna ng kalsada. Misteryosong pagkawala ng sasakyan. May ilang urban legend na nagsasabing may mga sasakyang nawala o hindi na natagpuan matapos dumaan sa daan na to. Matarik at madilim ang lugar kaya madalas may nababangga o nadidisgrasya kaya hindi malayong nagkaroon ng maraming kababalaghan. Ikaw ba, may narinig kang kwento o may karanasan na dito? Si Joros Flores ay isang batang lalaki mula sa Aklan na nawala noong Pebrero 2024. Ayon sa mga ulat, siya ay huling nakita malapit sa isang ilog kung saan sinasabing nalunod siya. Ayon sa kanyang pamilya, si Joros ay isang masiglang bata na walang ipinakitang senyales ng pagkalungkot o problema bago siya nawala. Sa araw ng insidente, may mga saksi na nagsasabing nakita siyang patungo sa ilog, ngunit mula noon ay hindi na siya muling nakita. Sa kabila ng patuloy na paghahanap ng kanyang pamilya at mga autoridad, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Joros. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang ina na magsagawa ng isang tradisyonal na ritual na pag-aalay ng manok sa ilog. Ang ritual na ito ay batay sa paniniwala ng ilan na maaaring may espiritong nagdala kay Joros, kaya't kailangang mag-alay upang maibalik siya o matulungan sa paghahanap. Sa kabila ng pagsasagawa ng ritual, hindi pa rin nagbigay ng malinaw na sagot
ang kaganapan. Bukod sa pag-aalay ng manok, naghanap rin ng tulong ang pamilya mula sa mga espiritista. Ayon sa ilang kwento, may mga nagsabing maaaring may misteryosong puwersa sa ilog na kumuha kay Jorus. May ilan ding nagsabing nakita nila siya sa panaginip na parang humihingi ng tulong. Sa kasalukuyan, nananatili pa ring misteryo ang pagkawala ni Jorus Flores. Walang natagpo ang katawan o anumang ebidensya na magpapatunay kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Patuloy na umaasa ang kanyang pamilya na balang araw ay matutuntun nila ang totoong nangyari sa kanilang mahal na anak.